Sa loob, sir. Hi, okay. Magandang tanghali po sa inyong lahat at maraming salamat. Alam ko kumakain ang karamihan sa inyo. At ako patakas na rin at may lunch meeting po. Eto nga, kahapon maganda naman at napaliwanag sa hearing tungkol sa Resolution 6 ng ating mga dalubhasa, mga expert, mga legal luminaries and constitutional framers na hindi angkop itong proseso ng PI na sinimulan at kinakailangan maging maingat, masinop sa pagpapalit ng ating konstitusyon. So marami tayong opinion na narinig, isang nakakaintriga na hiwalayin na yung economic provisions, wag nang ilagay sa ating saligang batas, kundi isang tabi upang madali ng paltan tuwing may problema, tuwing may pagbabago at para ma-updated siya lagi at mas madali ng paltan sa pamamaraan ng pangkaraniwang batas. Pero syempre, marami sa amin nanganganib pa rin ang sitwasyon para sa akin, halimbawa, dahil ayaw naman natin na halimbawa paltan ng paltan ang pagmamay-ari ng lupa. Mamaya tataas na yung presyo masyado, wala nang Pilipino maka-afford. Pagkatapos yung natural resources, talagang God-given yan para sa Pilipino, dapat tayo rin ang makinabang. So I think overall it was a very interesting hearing. I know na tuloy-tuloy pa rin ang panawagan ng Kongreso na magkaroon ng ceasefire. Sa palagay ko, hindi naman kami lumalaban, hindi naman kami umaatake, kundi pinapaliwanag lang natin sa taong bayan at sa lahat ng legislator kung ano ang dapat na patakaran para liwanagin natin yung mga issue. Yun naman, hindi naman tayo nakikipag-away, nakikipagbunuan. Ito ang sitwasyon. Ngayon, nauso itong mga loyalty, sa haba ng panahon na nasa politika po kami, ang alam ko, kapag nagkakaroon ng protestations of loyalty, may problema. Kaya eto nga, bakit nagkakaganito, talagang may konting gulo. Ayusin na natin para makapagtrabaho at inip na ako sa bakbakan na ganito. Ang natitira na lamang po doon sa PI na investigasyon na nasa akin, yung pagsasalita ni Attorney Anthony Abad. Dahil siya kasi ang nakapirma dun sa form. Kinakailangan talaga siyang kausapin at magsinumpa ang salaysay kung kinakailangan upang ipaliwanag kung sino siya at bakit siya may et al. Na sinasabi naman hindi raw siya mismo kundi yung pirma. Alin ba talaga? Litong-lito na po kami. Maliban pa dyan, kinakailangan din ipaliwanag kung saan nanggaling yung 55 million pesos. Hindi siya maliit na halaga na ginastos para sa TV ad. Hanggang ngayon, sabi nung Mr. Onyate at kanyang mga abogado, ibibigay daw nung hearing. Nagintay po kami na nagintay hanggang alas 4, wala naman. Nakailang araw na po, 1 linggo na, wala pa rin. Kaya kinakailangan ibigay yan kaagad at ipakita kung sino yung mga donors dyan. Tinitignan natin sa BIR dahil dapat nandyan din yan, may resibo dapat, at may pagbabayad ng donor's tax. Lahat yun wala Kaya nakakapagtaka. At inamin rin ni Mr. Oñate na cash daw, sambulto ng cash ang dinala kay Mr. Greg Garcia. Baka maari naman nila i-detalye at ipaliwanag to dahil ang resibo naman, ba't napunta naman sa abogado? Parang napakagulo ng transaksyon. Well, kinakailangan tapusin yan kasi hiniling yan ng ating minority leader and I think it's but fair that it be provided. Lumampas na nga yung deadline na sana the same day kasi siyempre madali lang yan, di ba? Alam mo naman kung sino ang nagbigay at tulad nga ng sinasabi ng ibang senador, ba't mo ikahihiya yun? Siyempre, pagmamalaki mo, kung kaya mo mag-donate at talagang naninindigan ka, naniniwala na kinakailangan palta ng saligang batas, advokasya mo yun pag malaki mo. Wala namang problema yun.
Hindi ko alam. Ang inamin lang niya, kalahati daw nung 55 million, nanggaling sa kanya. Tinatanong nga, saan galing yung isang kalahati? Yun lang naman. Hindi ko kilala si Mr. Oñate. Palagay ko, nakita ko na rin yan kung saan-saan. Subalit, hindi ko rin alam kung saan nanggagaling ang pera niya, kung ano negosyo niya, at bakit siya may kakayahan mamigay lamang ng basta ng napakalakihing halaga. Well, nag-email siya na after February 8, available na daw siya. So, tentatively, naka-schedule ako ng February 13. Sana matuloy kahit at 13. I think so. I think that we should conduct Senate business as a general rule within the Senate grounds. Pero nagkakagipitan nga sa kwarto as usual. Paano po mariresolve yung naging palitan ng salita ng House at Senate regarding the PI? Kasi kahapon nga po nagpasa na ng resolution yung House. Tahimik naman kami sa Senado. Tuloy-tuloy lang ang trabaho. Ako, anxious naman ako na matapos na yung PI na yan. Si Senator Angara, nag-umpisa na, kasama ni Senator Robin, nag-umpisa na sila dun sa Resolution 6. So sa pakiwari ko, tuloy-tuloy lang kami. Ngayon, yung nagbibigay pa ng taning na kailangan daw matapos by Holy Week, narinig naman natin yung ating mga justices. Talaga naman sinabi nila, wag naman madaliin. Hindi naman ganun kasimple yung saligang batas. At ngayon, tayo nagbabayad sa mga kakulangan dahil pinaspas nga, rinatsyada nga, yung ibang probisyon ng 1987. Matuto na tayo sa nangyari noon. Wag natin madaliin. Sana, hanggat kaya, mahabol, sabi. Sa susunod na eleksyon, 2025, mahabol yung plebiscite. Although, ang COMELEC naman nagre-reklamo na hindi daw nila kaya na. Di ko alam. So, yun lang ang akin. Walang deadly deadline dito. So, yung stand nyo, kapag din dun sa mga maestrado, ex-justices na, lagay na lang natin as an ordinaryo, wag na sa constitution nyo itatapos. Hindi ako masyadong sold doon. Although it's an option for certain industries, probably we can carve out. Tignan natin. Pero natatakot rin ako kasi doon sa land ownership, baka maiwan ng Pilipino na wala ni maseterang lupa sa sariling bansa kasi naging masyado ng mahal. Ganon din yung natural resources, yung ating mga minerals, kasi fifth most mineralized country tayo sa buong mundo. Baka mapunta naman lahat ng pera sa mga dayuhan. Dapat makinabang naman ng Pilipino. So medyo umaalma ako doon sa sinasabing isang tabi. Although, as I said, that is also something to be considered. Parang kinoconsider ng House na intense assault at violation ng parliamentary court yung ginagawa ng investigation ng Senate about people's speech. Kung tutuusin, pwede ring sabihin, ano pa ang natitira sa interparliamentary courtesy? Pinapatay na nga yung Senado. Pero ganun pa man, kinikilala pa rin natin ang interparliamentary courtesy. Hindi ko nga sinabpina yung mga empleyado nila. At kung tutuusin, hindi naman covered ng immunity yun kasi hindi naman sila members of parliament. Nakalista sila doon, ang klaro-klaro sa lahat ng mga tinex nila na sila ay COS or Office of the Speaker or House of Representatives employees. Hindi ko pa nga sinasabpina dahil nga gusto ko may manatili pang kortesiya kahit ina-abolish na ang Senado. Thank you. Apa. May pag-asa pa ba? Kasi nakailang meeting na, hindi naman sila tumutupad sa usapan. Di ba kailangan din mag-reach out kung i-initiate ng vote is either on the part of the Senate President or the House? Ay, sa palagay ko, we should leave it in the wisdom of the Senate President because he, after all, conducted those face-to-face meetings during which, time and again, the agreements were violated. Sabi ni former Senators Drilon and Soto, dapat si Presidente na lang mag-reach
Sa palagay ko, siya na nga nag-mediate early in January, yung kauna-unahan Resolution 6, hindi naman tinupad, kaya bigo ang Senado. Okay, maraming salamat. Thank you. Ano ba